Nagtipon-tipon na iba't ibang grupo bilang paggunita sa ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon naman sa Malacanang, hinihikayat pa rin nila ang pag-alala sa EDSA kahit hindi ito idineklarang non-working holiday. Saksi, si Rafi Tima. Ang abalang kalsada na halos araw-araw tangan ang mabigat na daloy ng trapiko. Minsan naging saksi sa makasaysayang pagkilos ng mga mamamayan sa bansa, ang mapayapang pag-aaklas. The proclamation of martial law is... Ang nagpaalis sa pwesto kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na umupo sa posisyon ng mahigit 20 taon bilang pagunita sa People Power. Nagmarcha ngayong araw ang ilang grupo pupunta sa People Power Monument. Walang permit para magdaos ng programa roon kaya sa White Plains Avenue sila pumwesto. Bantay sarado ng mga pulis ang paligid ng makasaysayang monumento habang unti-unting naipon ng mga ralista sa kanilang makeshift stage sa gilid na bahagi ng Camp Aguinaldo. Mga pare at madre ang nasa unahan ng entablado na pagbibigay pugay raw sa mga taong simbahan na kasama sa EDSA People Power Revolution noong 1986. Pag nagkakaisa ang sambayanan, walang puwersang kayang humadlang sa tinig ng katotohanan. Ayon sa PNP, umabot sa 6,000 ang dumalo sa kasagsagan ng pagtitipon. Marami sa kanila ay mga kabataan. Ang EDSA naman po ay hindi kalsada. Ang EDSA ay bawat Pilipino. And yung demokrasya na natatamasa natin ngayon is because of the EDSA. Ang EDSA po ay nagpapanatili sa ating pagkakaisa at dapat ginugunita po natin ito kada taon. Tuloy ang taon-taong paggunita pero kanina, tuloy rin ang biyahe sa EDSA ng mga estudyante at manggagawa dahil may pasok kahit holiday. Di gaya sa ilang universidad sa Metro Manila at ilang paaralan sa Bohol na nagdeklarang walang pasok. Online class din muna ang di bababa sa 50 Catholic school. Kung dati ay special non-working holiday ang February 25, special working holiday na lang ito ngayon. Para sa ilang eksperto, hakbang ito para maliitin ang kahalagahan ng 1986 People Power Revolution. Ayon sa isang law professor na may akda rin ng isang pag-aaral tungkol sa historical revisionism, ang di pag-alala ay simpleng paraan para baluktutin ang kasaysayan. Mas magiging open to wider reinterpretation, even distortion of what has been already settled. Baka ngayon mas open na sila to thinking na baka naman hindi naman ganoon kasama yung martial law or baka naman hindi talaga ganon kagrabe yung mga human rights violations ng martial law. Pero anya, walang dapat pagdebatihan. Dokumentado ang sinapit ng mahigit 11,000 human rights victims noong martial law, kaya binigyan sila ng compensation ng Human Rights Victims Claims Board. Sabi naman ng isang history professor, mapanganib kung iba ang pag-alala o hindi maalala ang nangyari noon. Ang historical distortion ay maaring mga hulugan din ng impunity, no? Kawalan ng pananagutan ng mga nakaupo sa pwesto sa nakaraan o kasalukuyan man na pwede nilang gawin yung pagtampalasan sa karapatan ng mga mamamayan ng ganun-ganun na lamang. Tugon ng Malacanang, February 25 is declared a special working day, and I think it is the prerogative of the President. And when we say special working day, still, there is encouragement to people to commemorate, to join any event, and it will not hinder any activity to commemorate the EDSA People Power. Pagdiin pa ng palasyo, walang tangka para baguhin ang kasaysayan. Since the time po na siya ay naging Pangulo, wala po tayong nadinig na anumang pagpapahinto ng anumang events, any activities na maaaring mag-commemorate ng nasabing event. Ang National Historical Commission of the Philippines nagdaos ng wreath laying sa People Power Monument kaninang umaga. Gate ng NHCP, mahalagang gunitain ng EDSA People Power na nagbalik ng demokrasya sa Pilipinas. Sa Tarlac naman, ginunita ng ilang miyembro ng pamilya Aquino ang EDSA People Power Revolution. Bukas ng muli ang Aquino Center and Museum matapos ang 2 taong renovation. Isinabay na ang book launching ng libro tungkol kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Tampok sa bagong bukas na museo ang buhay politika at pribado tina dating Senador Ninoy Aquino, dating Pangulong Cory Aquino at dating Pangulong Noynoy Aquino. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.